Kabanata 581. Gayunpaman, ngayon, kailangan niyang makipagkompromiso. Kung ang history ay bumagsak, siya rin ay magwawakas. Boss, alam ko na kung paano ko mahahanap si Rupert Stewart. Bigyan mo ako ng 2 araw, pero, kahit na makontak ko siya, hindi ko magagarantiya na tutulungan niya tayo. Medyo naintindihan ni Calvin si Rupert. Ang umupo ng isang taong kasing hindi mahuhulaan niya para tumulong sa history ay hindi madaling gawain. Hanggat kaya natin, tutuperin namin ang anumang kailangan niya, sabi ni Snow. Sige, boss, naiintindihan ko. Tumanggo si Calvin at saka umalis. Pagkalabas niya, kinuha ni Calvin ang kanyang telepono, tiningnan ng talaan ng kanyang telepono at tumawag. Uy Calvin, anong problema? Isang masayang boses ang narinig mula sa kabilang linya ng telepono. Jill, kailangan ko ng tulong, sabi ni Calvin. May kailangan sa akin ng magaling na designer na si Calvin. Ano yun? Jill, natatandaan mo ba yung Italianong nagngangalang Rupert Stewart? Diretso ni Calvin sa punto at sinabi sa kanya na gusto niyang hanapin si Rupert. Nagkaroon ng nakakailang nakatahimikan matapos banggitin ni Calvin ang pangalan ni Rupert Stewart. Maya-maya, nagbabala si Jill, Calvin, dati kaming magkaklase ni Rupert. Nag-aral siya ng disenyo para lang sa kasiyahan. Hindi mo talaga maintindihan ang baliw na yan. Kailangan mo siyang layuan, Calvin, hindi ako nagbibiro. Jill, ang baliw na yan, anong ginawa niya? Narinig ni Calvin ang takot ni Jill nang banggitin niya si Rupert. Si Rupert ay nasa blacklist ng mga underground powers sa ilang bansa. Hindi mo maiisip ang mga ginawa niya. Minsan nang nasaktan ng baliw na lalaking iyon ng isang Italian mafia gang at nagpadala sila ng daan-daang tauhan para patayin siya, pero nawala ang daan-daang tauhan ng gabing iyon. Hindi nila sila mahanap hanggang ngayon. Nagulat si Calvin at natigilan sa kanyang ginagawa. Hindi lang iyon, kinabukasan ng gabi, tinapos ng baliw na iyon ang buong mafia. Natagpo ang patay ang pinuno ng gang at mga pangunahing miyembro sa kanilang vilya. Naiulat na tinanggal ang kanilang mga laman loob gamit ang isang pang-ipit at ang ilan sa kanila ay tinahi. Mayroon pang mural ng isang puntod sa dingding. Sino ang may gawa nito? Si Rupert ba? Bulong ni Calvin. Sino ang nakakaalam? Sinasabi ng mga tao na si Rupert ang may gawa nito, pero walang ebidensya. Kung si Rupert talaga iyon, walang nakakaalam kung paano niya natalo ang buong gang sa isang gabi lang. Tinapos pa niya ang boss at ang mga pangunahing miyembro. Nakaramdam ng lamig si Calvin habang isinusumpa niya sa sarili na kahit kailan ay hindi niya gugustuhin magkaroon ng anumang kaugnayan sa baliw na iyon. Sa kasamaang palad, para kay Snow, kinailangan pa rin niya itong hanapin. Jill, mayroon ka bang kontak ni Rupert? Antong hininga si Calvin. Sige, Calvin, ibibigay ko sa iyo ang numero niya. Good luck. Matapos nang tapusin ang tawag at makuha ang numero ni Rupert, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Matapos ang ilang pag-iisip, natakot siyang tawagan ng baliw, kaya nagpadala siya ng text kay Rupert. Haha, Rupert bro, ako si Calvin. Natatandaan mo pa ba ama? Maya-maya ay tumunog ang isang notification sa telepono ni Calvin. Sino ang tatay mo? Diyos ko po, kinabahan siya nang maisip ang mga nakakakilabot na chismis tungkol kay Rupert, kaya naman sa takot ay nag-type siya at nagkamali ng typo. Ama, ang inilagay sa halip na, ako. Brother Rupert, natatandaan mo ba ako? Ako si Calvin, kaibigan ni Jill. Nagkita na tayo dati sa Italy. Ilang beses na muling itinype ni Calvin ang kanyang mensahe, pagkatapos ay pinili ang sa tingin niya ay pinakaangkop na ipadala. Hoy, Calvin, hindi kita kilala. Medyo nailang si Calvin habang tinatitigan ang sagot niya. Nagkita na talaga sila dati sa Italy. Sa katunayan, katabi niya si Jill. Haha, Brother Rupert, masyado ka sigurong abala. Nagkita na tayo dati. Magkaklase kayo ni Jill, di ba? Matalik niya akong kaibigan. Kahit nakalimutan na siya ni Rupert, hindi niya pa rin makakalimutan si Jill. Anong problema? Sagot ni Rupert. Brother Rupert, nalaman kong nasa Imperial ka na ngayon. Ako rin, nagkataon lang. Gusto kitang makita para makapag-usap tayo. Nahirapan si Calvin na ipadala ang mensaheng ito. Medyo umaasa siyang papayag si Rupert na makipagkita sa kanya, ngunit may bahagi sa kanya na umaasang tatanggi si Rupert. Kung tatanggi si Rupert, hindi na niya kailangang harapin ng isang mapanganib na tao, pero mga mahulugan ito na hindi niya matutupad ang ipinangako niya kay Snow. Kumakain ako sa tindahan ng mga pagkaing nakakatakam. Nasa kanlurang bahagi ito ng gusali ng Oriental East. KFC yan, di ba? Nag-aalangan na tanong ni Calvin. KFC, kung wala ang di ba? Hindi nakapagsalita si Calvin. Nawalan siya ng ilang taon sa pagte-text lang sa lalaking ito. Matapos nang matanggap ang lokasyon ni Rupert, nag-iisip pa rin si Calvin. Dapat ba talaga niyang makilala ang baliw na iyon? Gayunpaman, habang ipinapaalala niya sa sarili ang kasalukuyang sitwasyon ni Snow at ng history, alam ni Calvin ang dapat niyang gawin. Pinatatag ni Calvin ang kanyang sarili at nagmaneho para puntahan si Rupert. Maya-maya, tumayo si Calvin sa labas ng pasukan ng KFC. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Madaling makita si Rupert, mukha siyang isang klasikong asyanong lalaki. Nakasuot si Rupert ng sporty na kasuotan at nakatali ang mahaba at itim na buhok. Nakasuot din siya ng itim na snapback sa kanyang ulo at mukhang cool gaya ng dati. Maraming magagandang babae ang nasa harap ni Rupert, lahat ay nakatitig sa kanya. Hello, po, pwede ba, ibigay mo sa akin ang contact number mo. Bago lumapit si Calvin sa kanya, ilang mga batang babae na nasa edad 18 ang nagtipon sa paligid ni Rupert. Bahagya pang itinaas ni Rupert ang kanyang ulo at sinulyapan ng mga babae. Mukhang sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon, kaya hindi niya sila pinansin. Umalis na lang ang ilang mga babae nang walang paabi. Hahaha, kapatid kong si Rupert. Ako si Calvin. Nakangiting sabi ni Calvin sa kanya habang papalapit ito sa kanya. Umupo ka. Tumingin si Rupert sa bakanting upuan sa harap niya. Umorder ka ng gusto mo, ikaw na ang magbabayad. Ayos lang, kumain na ako bago ako pumunta. Pinilit ni Calvin ng umiti. Ikaw si Calvin, di ba? Medyo malabo ang tingin ko sa iyo. Anong problema? Maging prank ka. Ayokong sinasayang lang ng mga tao ang oras ko. Kinain ni Rupert ang manok na hawak niya, pero mukhang hindi pa rin siya kontento.
Sige, Brother Rupert, kasalukuyan akong nagtatrabaho sa history. Alam ng boss ko kung gaano ka kahusay, kaya gusto ka naming imbitahan na sumali sa history. Hindi na naglakas loob si Calvin na makipagpalitan ng usapan at dumiretso na lang sa punto. Kabanata 582. Kumuha ka muna ng ilang manok. Hindi pa ako busog. Tiningnan ni Rupert si Calvin ng may naiinip na ekspresyon. Sige, sige. Agad na tumayo si Calvin at umorder ng 5 Orleans drumsticks. Kinuha niya ang tray na may manok at maingat na inilagay ito sa harap ni Rupert. Tungkol sa sinabi mo kanina, hindi ako interesado. Kumagat si Rupert ng manok habang walang pakialam na sinagot si Calvin. Hindi nakapagsalita si Calvin. Kumain ka ng 5 Orleans drumsticks na binili ko tapos ngayon sasabihin mong hindi ka interesado. Brother Rupert, sabi ng amo ko, basta't matutulungan mo kaming patalsikan ng spirit, gagawin namin ang lahat ng kailangan mo. Sinubukan siyang kumbensihin ni Calvin. Spirit, nagmukhang nag-iisip si Rupert. Boss, nahanap ko na si Rupert. Nasa tabi ko lang siya. Sige, bubuksan ko ang speaker, para makausap mo siya ng personal. Tinawagan agad ni Calvin si Snow at inilagay sa speaker ang tawag. Isang malumanay na boses ng babae ang narinig sa telepono. Hello Mr. Stewart, ako si. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na hindi ako interesado? Malamig na tinitigan ni Rupert si Calvin. Sandali lang, nakaramdam si Calvin ng lamig sa buong katawan niya. Tinapos niya agad ang tawag nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Snow na magsalita. Pasensya na, tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Calvin. Bagamat mukhang kalmado si Rupert, ang titig niya ay nagparamdam kay Calvin na parang nahihirapan siyang huminga. Ayos lang yan, sabi ni Rupert. Oo, sige na, ituloy mo na ang pagkain mo. Tawagan mo na lang ako kung may problema. Ayos lang din mag-text. Pagkatapos ay umalis si Calvin sa lugar ng alanganin. Pagkatapos maubos ni Rupert ang manok, dinilaan niya ang kanyang kamay at saka umalis, patungo sa direksyon ng punong himpilan ng history. Hoy, sandali, anong tinitingnan mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Sa unang palapag ng headquarters ng history, hinarang ng ilang security guard si Rupert na nakasuot ng sports outfit. Alam mo ba kung saan ito? Sino ka sa akala mo para pumasok? Itinutok ng isa sa mga gwardya ang kanyang electric baton kay Rupert nang may pagbabante. Hindi basta-basta maaaring makapasok sa punong himpilan ng history. Ang kanilang amo ay ang kilalang artista, si Snow Windsor, at maraming media at paparazzi ang gustong pumasok araw-araw. Iligpit mo na ang mga laruan mo. Nagpakita ng kakaibang ngiti si Rupert nang itutok sa kanya ang electric baton habang nagsimulang magbago ang kanyang malinaw na mga mata. Mukha kang babae, umalis ka na, naiinip na sigaw ng security guard. Hindi siya pinansin ni Rupert at mabilis na naglakad lampas sa ilang gwardya, pagkatapos ay dumiretso sa headquarters. Bingi ka ba? Sino ba ang lalaking ito na naghahanap ng gulo? Galit na galit ang ilang gwardya. Ilang araw na ang nakalipas, sinabihan silang huwag papasukin ng sinumang reporter ng media, lalo na ang mga estranghero. Nang makita ang taong ito na nakasuot ng sports suit na hindi sila pinapansin. Inatake ng isa sa mga gwardya si Rupert gamit ang kanyang electric baton. Sumusunod sa mga patakaran ang mga security guard na ito. Hindi nila maaaring asintahin ang ulo ng manggugulo dahil sila ang mananagot kung may mangyaring masama, kaya ang katawan na lang nito ang kanilang tinutukan. Diyos ko po. Bumagsak ang baton ng may matinding puwersa. Bang! Sa sumunod na sandali, nagulat ang gwardya. Hindi man lang lumingon si Rupert. Hinarang lang niya ang electric baton sa pamamagitan ng pagturo ng daliri sa kanyang likod. Nagulat ang ihilang natitirang gwardya. Pinigil ba niya ang electric baton gamit ang daliri? Ang baton na iyon ay inihampas ng isang gwardya na may bigat na 180 libra. Hindi ba't sinabi ko lang, na itago mo ang mga laruan mo? Dahan-daang lumingon si Rupert at may kislap ng matinding kabaliwan sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng gulat na ekspresyon ng mga gwardya, ang electric baton ay nabasag sa kalahati ng kanang kamay ni Rupert. Bro, pumasok ka, pakisabi sa amin kung may kailangan ka. Biglang nagbago ng anyo ang gwardya at sumuko sa kanya. Natakot ang ibang mga gwardya at pinagpawisan din ng malamig. Tao ba talaga ang magandang lalaking ito sa harap nila? Maaari ba siyang maging isang uri ng demonyo o multo? Hindi na pinansin ni Rupert ang mga gwardya. Sa halip, tumalikod siya at dumiretso sa punong tanggapan ng history. Sa presensya ni Mr. Rupert Stewart, agad na naging magulo ang punong himpilan ng history. Nako, ang ganda, mas maganda pa sa ating big boss, si Snow Windsor. Napakagandang babae, hindi naman ganito kaganda ang mga babaeng sikat na umaasa sa kanilang mga mukha. Bulag ka ba? Anong maganda? Lalaki yan. Brother Rupert, bakit ka nandito? Si Calvin, na handa nang lumabas, ay inakala na nilinlang siya ng kanyang mga mata nang makita niya si Rupert pagkalabas niya ng opisina ni Snow. Bilasan mo, pumasok ka. Agad na umakyat si Calvin para ihatid si Rupert papasok sa opisina ni Snow. Sa sandaling iyon, binubuklat ni Snow ang ilang mga dokumento sa opisina nang marinig niya ang boses ni Calvin. Kumunat ang noo niya at magsasalita na sana nang mapansin niya ang isang magandang lalaki na kasama ni Calvin papasok sa kanyang opisina. Calvin, ito ba ay? Hindi maiwasang titigan ni Snow si Rupert, saka siya nagtanong. Nakita na ni Snow ang mga litrato ni Rupert mula sa mga magazine sa fashion, pero medyo malabo ang mga ito at iba na rin ang hitsura niya ngayon, kaya naman hindi niya agad nakilala si Rupert. Nang marinig niya ito, mabilis na lumapit si Calvin at nagpakilala ng may malaking ngiti, "Boss, ito si Rupert Stewart." Si Rupert Stewart. Nang marinig niyang si Rupert iyon, sandaling natigilan si Snow. Ang maangas na lalaking ito sa harap niya ay dating baliw na henyo ng industriya ng disenyo ng moda sa Italia. Mr. Stewart, matagal ko nang inaabangan ang pagkikita natin. Agad na tumayo si Snow mula sa kanyang upuan at lumapit kay Rupert para iabot ang kanyang kanang kamay. Gayunpaman, nilampasan lang ni Rupert si Snow at umupo sa upuan nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga paa sa mesa at diretsong nagtanong, "Kung gayon, boss ng history, ano ang kailangan mo sa akin?" Nang makita niya ang pakikitungo ni Rupert kay Snow, natakot si Calvin na baka magalit si Snow at lumala ang sitwasyon, kaya gusto niyang magpaliwanag, "Boss, Rupert, ganito huwag."
Gayunpaman, pinanood lang ni Snow ang mga kilos ng lalaki at tila walang pakialam. Ibinaba niya ang kanyang mga braso at humarap kay Rupert. Habang nakangiti, sinabi niya, Mr. Rupert Stewart, matagal ko nang gustong makilala ka pero mukhang may narinig ka na mula kay Calvin. Huwag kang mag-alala, maaari ko itong ulitin. Nakikinig ako, sabi ni Rupert habang ibinababo ang kanyang sombrero, mukhang matutulog na siya. Mr. Stewart, hayaan ninyong ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Snow Windsor, ang may-ari ng History, at ang History ay isang high-end luxury fashion brand. Para sa akin, hinahangaan ko ang lahat ng iyong mga nakaraang trabaho, kaya gusto kitang kunin bilang design consultant ng History. Diretsong sabi ni Snow. Kabanata 583. Oh, design consultant ng History. Wala na bang iba? Sumando si Rupert sa upuan ni Snow at ipinatong ang dalawang paa sa mamahaling mesa nito habang nakangisi sa kanya. Nang sabihin ito ni Rupert, medyo nahirapan si Calvin na manatiling kalmado. Siya ang pinuno ng departamento ng disenyo. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Calvin na magalit kay Rupert, kaya't ngumiti na lamang siya ng maingat at nakinig sa anumang sinabi ni Rupert. Hindi ako maglilihim, Mr. Stewart. Kulang sa inspirasyon ng design team ng History nitong mga nakaraang araw at ang market share namin ay naagana ng pinakamalaking karibal ng kumpanya namin, ang Spirit. Kung hindi namin kayo maiisip na abalahin, sabi ni Snow, na hindi nag-abala pang mag-ingat. Ang prioridad niya ngayon ay ang talunin ng Spirit, lahat ng iba pa ay maaaring pag-usapan. Naiintindihan niya na ang mga may talento ay palaging medyo kakaiba. Hanggat mayroon siyang kakayahan, hindi mahalaga iyon. Spirit, bulong ni Rupert. Sinuri niya ang mga damit ng Spirit at naramdaman niyang tunay ngang henyo ang taga-disenyo. Mula sa mga disenyo ng damit hanggang sa kagandahan nito, lahat sila ay perpekto. Sa aspetong ito pa lang, labis na nitong nalampasan ang History. Ang kasalukuyang History ay maaari lamang magpatuloy sa pakikipaglaban sa Spirit dahil ito ay naging nangunguna sa merkado noon, at ang mga mamimili ay nagkaroon ng malakas na unang impresyon dito. Dagdag pa rito, ang mga nakaraang sikat na gawa ng History ay unang naging viral dahil sa media. Kung hindi, ang History ay matagal nang nawala at natalo ng Spirit. Sa totoo lang, isa itong kumpanyang nasa bingit ng panganib. Kahit na mukhang maayos naman sa unang tingin, sa paglipas ng panahon, kung hindi pa rin makakagawa ng kaakit-akit na mga gawa ang History, tuluyan silang masisira ng Spirit. Sandali na lang ang hihintayin. Tunay ngang karapat-dapat tawaging isang henyo ang taga-disenyo ng Spirit. Ang taong iyon at ang kanyang mga gawa ay talagang nagpasabik kay Rupert. Kahit na noon ay nag-aral lamang siya ng fashion design dahil sa pagkabagot, basta't mayroong pumukaw sa kanyang interes, masaya siyang patuloy na sumubok dito anuman ang larangan. Nang makita niyang matagal na nagmumuni-muni si Rupert, ngumiti si Snow at nagtanong, alam mo ba kung ano ang tatak ng Spirit? Hindi sinagot ni Rupert ang tanong ni Snow. Sa kanyang isipan, naalala niya ang ilang disenyo sa tindahan ng Spirit noong gabing iyon. Ang mga ito ay elegante at klasiko na may kakaibang lasa at alindog. Bukod pa riyan, ang ilang disenyo iyon ang nagpasiklab ng kanyang malikhaing inspirasyon. Kung siya nga iyon, malamang ay pinunit niya ang alindog na iyon mula sa silangan at binasag ang mga tradisyonal na pamatok upang lumikha ng isang nakamamatay at kulay itim na piging. Medyo interesado ako sa Spirit. Itinuwid ni Rupert ang kanyang sombrero at may nag-aalab na liwanag sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Luna na ang taga-disenyo ni Spirit ay hindi kasing husay niya, ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ng babaeng iyon at nagbigay pa ng masasakit na salita. Wala siyang nakitang masama sa pagkukumpara sa sarili sa mahuhusay na taga-disenyo ni Spirit para makita kung kaninong gawa ang maaaring puno ng hindi mapigil ang kagandahan. Sinuri ni Snow ang gwapong lalaki sa harap niya at nagningning ang mga mata nito. Ibig sabihin ba nito ay may kasunduan sila? Mr. Stewart, kung maaari, gusto kitang kunin bilang head designer ng History sa malaking halaga, anunsyo ni Snow habang magiliw na nakangiti kay Rupert. Boss, agad na nagbago ang ekspresyon ni Calvin at naging hindi makapaniwala. Gusto sana niyang magsalita pero sinaman siya ng tingin ni Snow. Halo-halo ang emosyon ni Calvin. Pinaghirapan niya ang lahat para imbitahan si Rupert ngayon, pero hinayaan ng amo niyang si Snow na pumalit kay Rupert. Napag-usapan na nila noon pa na inimbitahan lang siya para harapin ang isang emergency. Hindi ako interesado lang ako sa Spirit, sabi ni Rupert habang kumikislap ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Nang marinig niyang hindi interesado si Rupert, halatang nadismaya si Snow at palihim na nakahinga ng maluwag si Calvin. Mr. Stewart, maaari ba akong magtanong ng isa pang bagay? May hindi ka ba pagkakaunawaan sa Spirit? Nang maisip niya ito, hindi napigilan ni Snow na magmukhang masayang-masaya. Nako, naiinip lang ako, sabi ni Rupert nang may nakakalokong ngiti. Sige, medyo nailang si Snow. Gaya nga ng sabi ng mga chismis, gagawin lang niya ang gusto niya at hindi na kailangan ng kahit anong dahilan. Magkano ang gantimpalang kailangan mo para maging handa kang tanggapin ang gawain? Sinubukan ulit ni Snow na magtanong. Wala, nangangati lang ako, yun lang, simpleng sabi ni Rupert, na lalong ikinagulat nila. Sa Peachwood, sa wakas ay natapos na ni Luna ang kanyang mga outstation work trip at libre na siya, kaya naghanda na siya para gugulin ang araw kasama ang Big Bun at Little Bun. Gayunpaman, habang handa na siyang bumili ng mga groceries sa supermarket, tumunog ang kanyang telepono. Si Molly iyon. Malinaw na nakita ni Lucas ang pangalan sa screen mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nang matanggap niya ang tingin ng asawa ng nakatataas, hindi, ang boss ng nakatataas, agad na binuksan ni Luna ang loudspeaker bago sinagot ang tawag. Hello, Molly. Luna, may sasabihin ako sa iyo. Libre ka ba ngayon? Base sa tono ni Molly, ano kaya ang gusto niyang sabihin? Napalunok si Luna, kaya ba niyang tumanggi? Hinding-hindi. Kaya, pinilit na lang ni Luna ang sarili na sabihin ng diretso at diretso ang ekspresyon, oo, libre ako. Sige. Alam na ng daddy at lolo ko ang tungkol sa pagliligtas mo sa akin at kay Noah noong isang gabi, sabi ni Molly mula sa kabilang linya ng telepono. Nang marinig niya ito, nanghina ang mga binti ni Luna habang malungkot niyang tinitignan ang Great Demon King na naka-poker face sa tabi niya. Sus Mariosep, patay na siya.
Matagal niya itong itinago ng may pag-iingat ngunit sa wakas, nabigla pa rin siya. Ang mas ikinabahala niya ay ang tila kalmado ang Great Demon King. Maaari bang, ito na ang katahimikan bago ang bagyo? Luna, nakikinig ka pa rin ba sa akin? Nang biglang tumahimik si Luna, nagtanong si Molly mula sa kabilang linya ng telepono ng may kuryosidad. Oo nandito ako. Paano nalaman ito ng daddy at lolo mo? Hindi ba't sinabi na natin na hindi natin sasabihin sa pamilya mo? Kumusta si Noah? Nabugbog ba siya ng husto? Malungkot na tanong ni Luna. Nilatigo si Noah ng aking ama. Nagtamo siya ng malalim na sugat ngunit nagamot na ito at maayos na ngayon. Mabuti na lang at ayos lang ako, kung hindi, papatayin talaga siya ng aking ama. Luna, dapat ka naming pasalamatan, bumantong hininga si Molly. Molly, may iba pa ba? Tanong ni Luna. Dahil kung wala nang iba pa, ibaba na niya ang telepono at tatanggapin ang parusa ng Great Demon King. Mabilis na nagpatuloy si Molly. Nako, muntik ko na makalimutan ang importanteng bagay. Gusto kang ilibre ng daddy at lolo ko ng hapunan ngayon. Sinabihan nila akong imbitahan kita rito. Nagalangan si Luna, pagkatapos ay palihim niyang tiningnan ang Great Demon King. Ang problema ay hindi niya alam kung gaano katagal siyang kailangang lumuhad sa washboard at kung maaari ba siyang umalis. Habang nananatili ang Great Demon King na mas kalmado, lalo siyang natatakot. Kabanata 584. Luna, kailangan mong pumunta sa pagkakataong ito. Kung hindi ka namin mapapasalamatan, hindi mapapanatag ang loob ng pamilya namin. Siyempre, hindi lang ito dahil sa nangyari noong gabing iyon. Marami nang nangyari kamakailan. Nasabi ko na sa mga magulang ko ang lahat, at ang nanay ko pa nga ay nag-file ng leave mula sa militar para makauwi at makilala ka. Mabilis na sabi ni Molly. Well, kahit ang nanay ni Molly ay umuwi, narinig niyang napaka-confidential ng trabaho ni Madam Smith at ilang beses lang itong umuwi sa isang taon. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang magabala ng ganoon. Tumulong lang naman ako, magkaibigan tayo. Kailangan mo pa ba akong pasalamatan sa pagtulong ko? Bukod pa roon, natulungan mo na rin ako noon. Luna, yung mga naitulong ko sa iyo noon ay wala lang. Hindi nga yun matatawag na tulong. Kahit ano paman, kailangan mong pumunta. Kapag hindi ka sumama, hindi mapapanatag ang loob ng pamilya ko. Mariing giit ni Molly. Dahil ganoon na ang pagkakasabi ni Molly at nag-file pa ng leave si Madam Smith, napaisip si Luna at napagdesisyonan na hindi magandang tumanggi. Kaya nasabi na lamang niya, sige, ayos, pupunta ako. Ma'am, ayos na yan. Hihintayin kita, masayang ibinaba ni Molly ang tawag. Pagkatapos nilang mag-usap, mabilis na tumakbo si Luna papunta sa kusina at humanap ng tabla. Pagkatapos ay naisip niyang hindi yun sapat at bigla pa siyang nagukay ng isang durian bago humarap sa Great Demon King. Hawak ni Luna ang tabla sa isang kamay at ang durian sa kabila habang nakatayo sa harap ni Lucas at tumangala sa kanya. Napakaganda ng ekspresyon ng mukha niya. Mahal ko, pumili ka ng isa. Basta't huwag ka magagalit. Nanatiling walang ekspresyon si Lucas. Sinuyod niya ang tabla at ang durian sa kamay nito, pagkatapos ay kumulubot ang pagitan ng kanyang mga kilay na parang babagsak na siya. Sa tingin mo ba sapat na ito? Hindi pa ba sapat ito? Parang bigla na lang may tumama sa kanya mula sa kawalan. Mukhang nawala na siya ng pag-asa at itinapon ang mga gamit sa kanyang mga kamay, saka inilabas ang kanyang nakamamatay na sandata. Sigaw niya habang yakap ang binti ng Little Bun, iligtas mo ako. Mommy, napayuko si Little Treasure sa pagkalito. Kahit hindi niya alam kung bakit gusto ni Mommy na iligtas niya ito, niyakap niya ang kanyang ina ng may determinasyon habang tinitigan ang kanyang ama ng may pag-iingat. Alam mo naman na may ginawa siyang mali, di ba? Malamig na tiningnan ni Lucas ang anak niya at sinabi. Tumingin muna ang Little Bun kay Mommy, pagkatapos ay walang pag-aalinlangang nagpatuloy sa paghihiganti kay Daddy. Sa madaling salita, ang kanyang kilos ay sumisigaw ng, tama ang mommy ko. Kahit mali siya, tama siya. Patuloy na nagkunwaring umiiyak si Luna at niyakap ang Little Bun. Hindi nakahimik si Lucas. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ina, nabasag ang yelo sa katawan ni Lucas at kinurot niya ang pagitan ng kanyang mga kilay. Tama na, alam ko na ang tungkol dito. Natigilan si Luna nang marinig siya. Anong ibig sabihin ng Great Demon King? Alam mo na, nanlaki ang mga mata ni Luna. Akala mo ba talaga ay naitago mo ito ng maayos? Tiningnan siya ni Lucas nang may paghamak mula sa gilid ng mga mata nito. Mabilis na sumabay si Luna sa agos at kinurot ang ilong niya. Mahal ko, mahal mo talaga ako. Ang galing ko umarte, pero agad mo akong naunawaan. Muling tumingin sa kanya si Lucas mula sa gilid. Ang pagsasanay ay nagpapaperpekto. Hindi nakapagsalita si Luna. Ilang beses na ba niya itong ginawa para maging ganito kaganda ang dating niya? Napaisip si Luna at biglang may naalala. Nabalitaan ko lang na nasira ang isang nakatagong ilegal na kasino at naaresto na ang lahat ng mga pump na naroon. Halos hindi sila magkasya sa istasyon ng pulis. So, ikaw ba may gawa nun? Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na si Lucas iyon. Hindi nagsalita si Lucas, nanatili siya sa kanyang malamig at eleganteng posture. Agad na binitawan ni Luna ang Little Bun at sumiksik sa yakap ng Big Bun. Tumalon siya palapit para halikan ang baba ng lalaki. Big Boss, salamat. Gumamit siya ng maraming enerhiya sa pag-aliw sa Big Bun at Little Bun. Matapos ng mga akong babawi siya sa hinaharap, nagtungo si Luna sa tirahan ng pamilya Smith. Pagdating niya sa bakuran ng military district, may mga lalaking nakaabang na agad upang ihatid siya sa bahay ng mga Smith. Sa tarangkahan ng tirahan, may isang babaeng elegante at mahinahon ang tindig na naghihintay. Nang makita niya ang dalagang kasama ng gwardya, naging mapagduda ang kanyang tingin at hindi siya lumapit upang batiin ito. Luna, nandito ka na. Mula sa loob ng bahay, tumakbo si Molly palabas at sinalubong ang dalagang nasa tabi ng gwardya. Ngumiti si Luna, Molly. Nang makumpirma niyang ang dalagang nakasuot ng light pink na damit at may buhok na hanggang baywang ang siyang si Luna, napanganga si Selena sa di paniniwala. Molly, ito ba ang Luna na sinasabi ninyo? Handa sanang samahan ni Luna si Lucas at ang munting buwan ngayong araw, kaya napakapino at napakadalaga ng kanyang ayos, parang isang tunay na mahinhin at maayos na dalaga.
Malamang ay malayong-malayo ito sa imaheng nasa isip ni Selena tungkol sa kanya. Oo, Mommy, inakay ni Molly si Luna papunta kay Selena at ipinakilala siya. Luna, ito ang mommy ko. Madam Smith, ikinagagalak ko po kayong makilala, bati ni Luna. Ang babaeng nasa harap niya ay tila nasa 30 pa lamang, kung tutusin. Hugis itlog ang mukha nito, may mapupulang matang hugis phoenix, at may aura ng klasikong kagandahan. Para silang magkapatid ni Molly, at hindi maitago ni Luna ang paghanga sa kanyang mga mata. Ikinagagalak din kitang makilala, mabait na bata, sa wakas nakilala rin kita. Narinig ko ang mga kwento nila tungkol sa iyo at inakala kong ikaw ay, hindi ko akalaing magiging napakaganda at napakahinhin mong dalaga. Halika na, pumasok ka at ipagpapatuloy natin ang usapan. Magiliw na hinawakan ni Selena ang kamay ni Luna at inakay siya papasok ng bahay. Hindi pa kailanman nakilala ni Selena si Luna noon at sa mga kwento lamang ng kanyang asawa at mga anak siya nagkaroon ng ideya tungkol dito. Ayon sa kanila, mas kahanga-hanga pa raw ang marksmanship ni Luna kaysa kay Noah, napakahusay nito sa labanan. At hindi man lang ito kumukurap kapag pumapatay ng mga drug lord. Dahil sa lahat ng iyon, akala niya si Luna ay isang, napakatapang na babae. Hindi niya inakalang magiging ganito ito kasunurin at kaamo. Sa sala, hawak ni Noah ang isang English dictionary na matagal na niyang kinaiinisan, ngunit nang makita niya si Luna, kumislap ang kanyang mga mata na parang tagahangang nakatagpo ang kanyang idolo. Ate Luna, nandito ka na. Maupo ka. Pagkatapos, hinainan niya ito ng tsaa at dinalhan ng panghimagas. Ngayon, si Noah ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang 18 taong gulang na ito ay nasa tagsibol ng kanyang buhay at umaapaw sa kabataan. Sinuri siya ni Luna at hindi mapigil ang mga asar, kung ganito ang itsura mo dati, tatakas kaya ang girlfriend mo kasama ang iba. Nahiya si Noah dahil sa panunukso. Ate Luna, huwag mong ibunyag ang madilim kong nakaraan. Ha, ginawa ko ba? Tinatawag nga kitang gwapo. Hahaha, talaga. Nang makita niya kung paano nagbago ang kanyang pinal-ayaw na anak, sumalubong kay Selena ang halo-halong damdamin, at ang kanyang tingin kay Luna ay puno ng pasasalamat. Mag-usap lang kayo dito, may 2 putahe pa akong kailangang tapusin. Nang marinig iyon ni Noah, agad niyang inabot ang kanyang kamay at mariing sabi, Mom, huwag kang aalis. Hayaan mo na lang ang mga yaya na gawin iyon. Kabanata 585. Hindi natuwa si Selena sa sinabi ni Noah, may bisita tayo, kaya syempre, kailangan kong magluto ng ilang putahe para ipakita ang taos-pusong pasasalamat. Opo, may bisita tayo. At least, alam niyang gusto mong pasalamatan siya, kung hindi, iisipin niya na gusto mong gantihan siya. Bulong ni Noah. Pinandilatan siya ng mata ni Selena. Kahit galit siya, may halong pagmamahal pa rin ang kanyang mga mata. Ikaw na brat. Lumapit si Molly sa tenga ni Luna at tumawa habang ipinaliwanag, hindi gaano mahusay ang mami ko sa pagluluto. May bahagyang inggit sa mga mata ni Luna habang pinagmamasdan ang interaksyon ni Madam Smith at ng kanyang mga anak. Luna, mag-enjoy ka muna kasama sina Molly at Noah sandali, malapit na matapos ang hapunan. Opo, huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Ilang sandali pa, handa na ang hapunan. Sa bilog na mesa, nagtipon ang pamilya Smith sa isang hindi pangkaraniwang okasyon. Inabot ni Zachary ang kanyang baso ng alak at unang tumayo. Lil Luna, isang toast para sa'yo. Nabighani si Luna sa eksenang iyon at agad ding tumayo kasama ang kanyang baso. Ate Luna, gusto ko ring mag-toast para sa'yo. Saludo sa akin, pero gawin mo kung ano ang gusto mo. Babae ka, huwag masyadong uminom. Pagkatapos, ininom ni Noah ang kanyang baso. Tumawa si Luna at hinihiling ang ulo. Sa wakas, naalala niya na babae siya. Pagkatapos, nag-toast din kina Luna sina Molly at Selena. Sa wakas, si Elder Chief Smith naman ang sumunod. Bago pa siya tumayo, mabilis na tumayo si Luna at sabi, Elder, kung gagawin ninyo iyon, hindi talaga ito karapat-dapat sa akin. Napakasaya ng buong pagkain, marahil dahil bumalik na ang babae ng bahay, kaya mas mainit at mas maginhawa ang buong atmosfera. Habang kumakain, lalo pang nagustuhan ni Selena si Luna sa tuwing nakikipag-usap siya rito. Pati ang kanyang sariling mga anak ay natulak niya sa gilid at pinilit na dalhin ni Luna ang lahat ng range along dinala niya pauwi. Halos ibigay pa niya ang jade bangle sa kanyang palso, ngunit magalang itong tinanggihan ni Luna. Tinanggap lamang niya ang mga regalo tulad ng mga lokal na specialty, na sapat na upang mapahanga siya. Masyado ng gabi, sa wakas, inatasan ni Zachary ang kanyang mga security guard upang ihatid si Luna pauwi. Pagkatapos umalis ni Luna, sa master bedroom, tumingin si Selena sa kanyang asawa at bulong na sabi, talaga bang anak ni Ingrid si Luna? Ma'am, naimbestigahan ko na ito ng mabuti. Hindi ako maaaring magkamali, nagsindi si Zachary ng sigarilyo at buong kumpiyansang sinabi. Malamig ang tingin ni Selena. Sino ang mag-aakala na ang nakahiwalay na kapatid na iyon ay maaaring manganak ng isang napakagandang anak na babae? Mabuti na lang at dahil lumaki siya sa nayon, napakamasunurin niya. Kung naiwan lang siya sa tabi ng ina niya para palakihin, hindi ako sigurado kung ano ang magiging kinalabasan niya. Mas mabuting bawasan na lang ang pag-uusap tungkol dyan. Antong hininga si Zachary. Sa tingin ko pa rin ay may kakaiba sa pag-iwas ni Luna sa pamilya Windsor. Sa katunayan, maaaring may kaugnayan ito sa ampon na anak na iyon, bulong ni Selena. Pagkatapos ay nagtanong, ano ang plano ng nakatatanda? Tatanggapin ba natin siya bilang kamag-anak? Kung gayon, ang pamilya Windsor ay gumawa ng maling paghatol at hindi mapag-iba ang mabuti sa masama. Ayos lang kung hindi natin alam, ngunit hindi tayo maaaring umupo lamang at wag makialam kahit alam natin. Sabi ng matanda, hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari ilang taon na ang nakalipas, pero mahal niya si Luna at sinabihan niya akong alagaan itong mabuti. Sabi ni Zachary. Dapat lang, hindi babantayan ng pamilya Smith si Luna dahil ipinanganak siya mula sa sinapupunan ni Ingrid, pero dahil gusto talaga natin ng batang ito, wala tayong pag-aalinlangan tungkol dito. Nang sabihin niyo ng kanyang asawa, gamaan ang loob ni Zachary at agad na naging malinaw ang lahat. Tama ka. Nag-aalala pa rin si Selena. Old man, anong alam mo sa pag-aalaga ng tao? Gusto mo pang i-recruit ang isang maselang babae na yan sa militar?
Dapat matapos na agad ang ulat na isinumite ko. Hintayin mo akong bumalik, saka ko naaasikasuhin to. Tumawa si Zachary, ako ang mag-aabala sa iyo kung ganoon, asawa ko. Pagkatapos ng bumalik mula sa pamilya Smith, agad na nagmadali si Luna papunta sa Platinum Palace upang samahan ng Big Bun at Little Bun. Naglaan pa siya ng oras kinabukasan upang pumunta sa Ocean Park kasama sila. Matapos ang maikling pahinga, muli siyang sumabak sa landas ng pag-iipon ng pera para sa kasal. Kamakailan lamang ay mabilis ang pagunlad ng Spirit at nagsimula ng lampasan ng kanilang market share ang history ng napakabilis. Dahil dito, kinwestiyon ng media at ng publiko ang performance ng history. Mula nang kumonti ang mga kapansin-pansing disenyo na nagpasikat sa kanila at naglagay sa history sa tuktok, nagsimula na itong bumagsak at mas bumagal ang paglabas nila ng mga bagong disenyo. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga ito ang nakaabot sa kalidad ng kanilang mga tanyag na obra. At umabot pa sa puntong kinopya nila ang sarili nilang mga dating gawa na ikinagalit ng lahat ng kanilang mga costumer. Sa kabilang banda, ang pinakamalaking karibal ng history na Spirit ay hindi nagpakita ng anumang paghina. Halos sa bawat sandali ay may bago silang mga produktong inilalabas at napakapantay ng kalidad ng kanilang mga disenyo. Dahil dito, nakakuha ang Spirit ng napakaraming masugid na tagahanga. Sa opisyal na social media forum ng history, may ilang mga nakamasid na araw-araw silang kinu-question. Dahil dito, maraming tapat na tagahanga ng history ang Nanes at umabot pa sa paggamit ng mga bulbar na pananalita. Paano naman ang Spirit? Isa lamang silang peking kumopya ng konsepto ng history. Kung hindi dahil sa nakamamanghang pagkakataon ng history na nagbukas sa merkado sa mas maraming potensyal, hindi sana nakarating ang Spirit sa kinaroroonan nito ngayon. Bawat industriya ay may kanya-kanyang yugto ng paghinto. Hindi rin Diyos ang mga taga-disenyo. Ang inspirasyon ay nangangailangan ng oras. Ang ilan sa mga walang silbing taong ito ay napakababa. Bayaran kayo ng Spirit, hindi ba? Nakakatawa talaga. Sinasabi ninyong nangopya ang history ng mga ideya ng disenyo ng Spirit. Alam ba ng mga magulang ninyo na ang gagaling ninyo magsulat? Hindi ko alam kung nasaan ang Spirit noong sumikat ang brand ng history. Sa tingin ko, may pangungopya nga, pero ang Spirit ang nangopya ng mga ideya ng history. Pinagpapasensyahan lang sila ng history dahil ayaw nilang palakihin ang maliliit na bagay. Pero ngayon ay naglakas loob pa silang gumanti. Anong basurang brand? Mga basurang tao lang ang magkakagusto sa basurang brand tulad ng Spirit. Sa tingin ko, dapat tayong magsalita batay sa katotohanan. Ang mga unang obra ng history ay tunay na kahanga-hanga, kaya madali nilang nasakop ang buong merkado at nakamit ang paunang tagumpay. Ngunit tingnan ninyo ang mga lumang disenyo ng Spirit. Totoong kahawig ang mga ito ng mga sikat na disenyo ng history, ngunit mas may dating ang mga iyon. Ito ang hindi nagawa ng history noong simula. Marahil, ang usapin ng pangongopya ay hindi naman ganap na walang basehan. Kung sino man ang nangopya kanino, hindi ito dapat ibatay sa kung aling brand ang unang nagtagumpay. Ang lalaking nasa itaas ay halatang bearang troll ng Spirit, malamang higit pa sa 50 sentimo ang ibinayad sa iyo ng Spirit, ano? Dagdag 10086 puntos para dyan. Kabanata 586. Karaniwan, ayaw makipag-ugnayan ni Calvin kay Rupert, kaya bihira siyang pumunta sa departamento ng disenyo. Alam ni Snow na dapat samantalahin ang pagkakataon habang mainit pa ang sitwasyon. Ngayong karamihan sa mga netizen ay naniniwalang ginagaya sila ng Spirit, maaari nilang tuluyang pabagsakin ang Spirit kung makagagawa si Rupert ng dekalidad na kasuotan sa maikling panahong ito. Sumunod ka sa akin sa departamento ng disenyo, utos ni Snow habang lumalabas siya ng opisina at naglakad patungo sa design department. Walang magawa, sumunod si Calvin sa kanya. Ilang sandali pa, sa design department ng history. Ang dating kulay nyebeng puting pader ay ginuhitin ni Rupert gamit ang watercolor pen hanggang sa maging magulong kalipunan ng mga guhit, puno ng mga imaheng mahirap unawain. Mr. Stewart, kailan mo maipapakita sa amin ang ilan sa mga gawa mo? Pagpasok niya sa departamento, ngumiti si Snow habang nakatitig kay Rupert na nakaupo sa silya. Itinaas ni Rupert ang kanyang sombrero upang silipin siya ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tahimik lamang niyang inisa-isa ang mga draft sa mesa. Naunawaan ni Snow ang pahiwatig at lumapit sa kanya, inilatag ang mga design draft, at sinuri ang mga ito ng mabuti. Ito. Ilang sandali pa, bakas ang matinding pagkamangha sa mga mata ni Snow. May kabuuang 10 design draft ng iba't ibang kasuotan. Kung titingnan ang bawat isa ng magkakahiwalay, mukhang karaniwan lamang ang mga ito at hindi kapansin-pansin, ngunit nang pagsamahin ang 10 piraso. Saka pa lamang lubusang nahayag kina Snow at Calvin ang pagiging natatangi ng mga disenyo ni Rupert. Ang nilalaman ng mga kumpletong draft ay may hindi mapigil ang alindog na tila humihila sa sinumang tumingin, isang sulyap pa lamang ay sapat na upang tuluyang malunod dito. Kadiliman, pagdurusa, at kamatayan. Ang buong direksyong artistiko ay may temang supernatural na lumilikha ng isang mapanglo na damdamin. Ang masiselang detalye ay nagdaragdag ng pakiramdam ng pangkukulam at sa pagsasama ng kailaliman, ng gabi, ng nagbabantang sumpa, ng pag-iisa, at ng kawalan ng pag-asa. Para bang mararamdaman mong narating mo ang impyerno sa lupa sa isang tingin pa lamang. Sinuri ni Calvin ang pinagsama-samang mga draft at naramdaman niyang pinawisan ng malamig ang kanyang noo. Ito ay isang ganap na avant-garde na estilo na may madidilim na elemento. Umabot ito sa rurok ng pagiging di pangkaraniwan, ngunit ang ganitong estilong Gothic ay hindi naman lubusang hindi katanggap-tanggap. Maaari pa nga itong tawaging perpekto. Kahit isang payak na babae ay magkakaroon ng dagdag na karisma sa sandaling isuot ang kasuotang ito, at ang hindi may paliwanag na kayabangan nito ay tila lumilikha ng mas matinding presensya. Napakaganda nito. Higit sa lahat, tunay itong kakaiba at kapansin-pansin. Tiyak na aangkop ito sa paghahanap ng karamihan sa mga bagay na bago at naiiba. Nagningning ang mga mata ni Snow. Nakakita na siya ng mga katulad na estilo mula sa ibang mga disenyo na gumagamit ng kadiliman at kamatayan bilang tema, ngunit sa totoo lang, ang kabuuang estilo ay kadalasang nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam, at minsan ay kaunti ring takot. Sa huli, bihira itong isuot ng mga tao. Sa kabilang banda, may ganap na ibang dating ang disenyo ni Rupert.
Kahit pa ng malulungkot at madidilim na kulay ng kawalan ng pag-asa, wala itong nakamamatay na aura. Sa halip, taglay nito ang napaka-elegant at vintage na lasa ng misteryosong kulturang Oriental. Kahit si Snow mismo ay hindi maiwasang mainggit at naisin ang magkaroon ng ganitong piraso. Gaano, katagal mo ginawa ang disenyo na ito? Maingat niyang ibinalik ang tingin kay Rupert at nagtanong. Anong ibig sabihin ng tanong mo? Medyo curious lang ako. Kung ganun, mas mabuti sigurong pigilan mo muna ang curiosity mo. Walang emosyon sa mukha ni Rupert, ngunit ang kanyang mga mata ay kayang magpabilib at magpalamig ng dugo ng sinumang tumingin. Hindi nagustuhan ni Snow ang naging saloobin ni Rupert, ni hindi rin siya empleyado ng history. Sa katunayan, kinailangan niyang hiramin ang kamay ni Rupert para ihagis ang spirit sa walang hanggang kalaliman, kaya't pinipigilan na lang niya ito sa ngayon. Haha, huwag mong masamain, Mr. Stewart, casual lang ang tanong ko. Tungkol naman sa disenyo mo, hangang-hanga ako sa gawa mo, kaya plano kong ay mas produce ito, pagtatapos ni Snow at muling sinuri ang mga disenyo. Gayunpaman, ilang paghinga lang, kumunat ang noo ni Snow. Bago ito, hindi niya ito napansin ngunit mayroong isang halatang depekto. Lahat ng disenyo ay walang mga katawan. Mr. Stewart, may kaunting kakulangan ng iyong mga disenyo. Inilagay ni Snow muli ang mga disenyo sa mesa sa harap ni Rupert at itinuro ang problema. Nang makita ito, tumayo si Rupert at tumingin kay Snow gamit ang mga matang walang halong emosyon ng tao. Sa ganitong paraan na sinusuri siya ni Rupert, hindi alam ni Snow kung bakit, ngunit ramdam niya na parang nanigas ang buong katawan niya. Maaari bang malaman ng isang baguhang walang katuturan na tulad mo kung ano ang isang kapintasan? Umangat ang mga labi ni Rupert at nagpakita ng isang malademonyong ngiti. Walang perpektong disenyo. Ang pagiging perpekto ay isang di kasakdalan sa sarili nito. Kung gayon nga, bakit ko pa kailangang magkunwaring nakamit ang pagiging perpekto? Nako, tama si Brother Rupert. Nag-aalala lang si boss sa'yo, kaya sana huwag mo nang isipin yan, haha, nauutol na sabi ni Calvin. Kahit na masaktan niya si Snow, hindi pa rin siya nangangahas na tapakan si Rupert. Sa katunayan, hindi talaga bihasa ang kanyang boss sa aspetong ito, ngunit kinwestiyon niya ang trabaho ni Rupert. Hintayin mong magalit ang baliw na si Rupert Stewart na ito, sa kanya malalaman kung ano ang isang kapintasan. Natatakot siyang baka madamay ang mga inosente sa gulo at gawing kapintasan siya ni Rupert. Brother Rupert, malamang ipinapahayag ng disenyong ito na ang pagiging perpekto ay isang uri ng kapangitan, at dapat na lang nating aminin ang ating mga pagkukulang. Iyan mismo ay isang uri ng kagandahan. Ngumiti ng malapad si Calvin habang nakakunot ang noo. Anong alam mo? Muling ibinaba ni Rupert ang kanyang sombrero at samandel. Tinatamad lang akong magpatuloy sa pagdidisenyo ng mga depekto. Nang marinig niya ito, nalungkot ang mukha ni Calvin at nakaramdam siya ng pagkailang. Medyo prangka si Rupert. Kung gayon, Mr. Stewart, ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Snow. Hindi kumpiyansa si Snow. Kahit na may ilang mga kapintasan at kahit na hindi niya mapigilan ang alindog ng damit na ito, hindi niya alam ang ibig sabihin ni Rupert. Kakaiba ang taong ito. Kayang gawin ng history ang piyesang ito pero hindi maaaring lumagpas ang bilang nito sa 50 unit, prangka na sabi ni Rupert. 50. Ibig mo bang sabihin na gagawin mo itong limited edition? Ang trabaho ko ay para tingnan, hindi para kumita. Naiintindihan mo ba? Sagot ni Rupert. Sige, naiintindihan ko, gagawa muna ako ng 50. Pinag-isipan ito ni Snow at pumayag sa huli. Total, hanggat mananatili si Rupert sa kanilang kumpanya, mas marami pa silang ganitong trabaho at kahit kaunti lang ang produksyon, mapapabuti nito ang branding ng history. Mr. Stewart, ano ba ang dapat itawag sa damit na ito? Tanong ni Snow bago siya umalis. Black Religion, sagot ni Rupert. Di nagtagal, sa wakas ay nailimbag na ng history ang Black Religion ni Rupert. Mayroong kabuuang 50 piraso, walang dagdag, walang kulang. At ang unang kasuotan mula sa Black Religion ay itinago para sa personal na koleksyon ni Snow. Kasunod nito, inimbitahan ni Snow ang lahat ng malalaking fashion magazines at ilang maimpluwensyang fashion houses upang makita ang pinakabagong obra maestra ng history. Kabanata 587. Mahiwaga ang Black Religion. Bawat piraso sa linya ay may iba't ibang kulay at estilo. Matapos may lathala sa media, bawat sosyalista sa Imperial ay bumisita sa history at gustong bumili ng mga produkto nito. Gayunpaman, naglabas ang history ng balita na ang bawat piraso ng kasuotan ng Black Religion ay limitado lamang sa 50 unit at hindi ito ibebenta sa ngayon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang presyo ng bawat piraso ng kasuotan ng Black Religion ay tumaas sa hindi kapani-paniwalang presyo na 7 digit. At dahil sa Black Religion, tumaas ng malaki ang benta ng history, mas naging popular pa sila kaysa dati. Sa social media forum, nanguna ang Black Religion sa listahan ng mga mainit na paksa. Nang mailabas ang Black Religion, ang spirit ay matinding binatikos ng marami. Ang spirit ang biro ng siglo. Nangangahas ba silang sabihin na nawala na ang potensyal ng history? Ibang-iba ang kanilang antas. Alam mo ba ang Black Religion? 7 digit na ang presyo nito ngayon at limitado na sa 50 piraso sa buong mundo. Totoo na kung ang Black Religion ay gagawin ng maramihan ng history, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa ang spirit? Huwag kang maging mayabang dahil lang sa taga-suporta ka ng history. Totoo na mabuti ang Black Religion, pero walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Mga aso ng spirit, nasaan kayo? Nasaan ang mga nagsabing matatapos na ang history? Walang hiya talaga ang spirit, nakakadiri ang amoy nila, hindi lang nila kinopya ang history, minamaliit pa nila ang history, tapos ngayon tumahimik na lang sila noong inilabas ang Black Religion. Ang bagong labas na linya ng history ay nagpabaliw sa kanilang mga tagahanga at mabilis na naglaho ang mga boses ng mga taga-suporta ng spirit. Karamihan sa mga tagahanga ng spirit ay hinimok ang spirit na gumawa ng isang bagong serye na mas mahusay kaysa sa Black Religion, kung hindi. Tatalikuran nila ang mga ito. Sa opisina ni Spirit, napatitig si Luna sa artikulo tungkol sa Black Religion sa fashion magazine at kumunat ang noo. Imposible, tinitigan ni Harry ang magazine na hawak niya. Hindi kailanman makakagawa si Calvin ng ganito kagandang disenyo. Ibig mong sabihin, naintindihan naman agad ni Luna ang ibig sabihin ni Harry.
Kung ganito talaga kagaling si Calvin, kailangan pa ba niyang nakawin ang mga disenyo ni Harry ng mas maaga? Hindi ako sigurado, umiling si Harry, pero masisiguro kung hindi ganito kagaling si Calvin. Sa tingin ko ay may ibang tumutulong sa history. May tumutulong man o wala sa history, nalikha na ang Black Religion. Isa itong nakamamatay na dagok sa spirit, mas mataas ang market share ng history kaysa sa atin itong mga nakaraang araw. Magiging masama ito kung magpapatuloy pa ito, sabi ni Luna. Pero hindi ba't ang Black Religion lang ang sumisikat sa mundo? Director Hill, bakit hindi ka gumawa ng White Religion at kontrahin ang history? Nagtimpla si Momo ng kape para kay Luna habang pinapasaya niya si Harry. Hindi ito madali, napuno ng pangamba ang mga mata ni Harry. Ang popularidad ng Black Religion ay hindi basta-basta. Ang mga sinaunang elemento ng kadiliman sa silangan ay isinama at perpektong sama-sama ito sa konsepto ng pangunahing ideya ng Budismo. Isa itong tunay na kagandahan. Nagulat si Momo, ganito ba talaga kalakas ang Black Religion? Hanggang sa punto na kahit ang magaling na si Harry ay nahirapan itong malampasan. Bukod pa rito, ang disenyo ito ay sadyang ginawa upang kontrahin tayo sa pamamagitan ng paggamit ng isang matinding konsepto upang kontrahin ang isa pa. Sino kaya ito? Naikuyong ni Harry ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya. Walang gaanong alam si Luna tungkol sa fashion design pero bilang isang babae, alam niya kapag nakakita siya ng maganda. Sa totoo lang, gustong-gusto niya ang Black Religion. Kung hindi lang ito mula sa history mismo, malamang ay nahawakan na niya ang isa. Boss, bigyan mo naman ako ng kaunting oras. Seryosong tumingin si Harry. Naniniwala ako sa iyo, ngumiti si Luna. Parang nahanap na ni Harry ang kanyang kalaban. Kung tutusin, hindi naman talaga ito masama dahil ang kompetisyon ang nagtutulak sa pinakamahuhusay na tao para sa pinakamataas na potensyal nito. Gayunpaman, interesado rin si Luna. Sinong eksperto ang kinuha ng history para kalabanan ang spirit? Tulad ng sinabi ni Harry, ang Black Religion ay partikular na ginawa para kontrahin ang spirit, sa pamamagitan ng pag-atake sa matinding estilo ng disenyo ng spirit. Pagkatapos na umalis sa kumpanya, nakaramdam ng inis si Luna at gusto niya ilabas ang kanyang stress. Malamang na may ibang tao siyang naalala dahil sa Black Religion. Isang taong nakilala na niya noon ang may aura na akmang-akma sa mga elementong itim na Gothic. Pagkatapos ay tumawag siya sa telepono. Anong meron? Isang mahinang boses ang narinig sa telepono. My lord, anong ginagawa mo? Ngumiti si Luna ng may aliw. Wala naman, nag-abstinence, nagka-training. Hindi nakapagsalita si Luna. Rupert, magsalita ka naman ng maayos. Kung hindi, sasampalin kita ng malakas, saway ni Luna sa kanya. Gaano mo kinasusuklaman ang kamay mo? Hindi ka ba natatakot na baka mabali ito pagkatapos mo akong sampilin? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. My lord, turuan mo naman ako ng ilang kasanayan, sabi ni Luna. Maituturing ba itong pagbabalik sa iyo ng pabor noong huli? Hindi, nahihirapan talaga siyang magkaroon ng utang na loob dito, kaya hindi niya ito basta-basta palalayain. Hindi na ako pupunta kung ganoon. My lord, huwag naman ganito. Treat kita ng pagkain sa KFC. Nasaan ka? Pupunta na ako. Nawalan na naman ng masabi si Luna. Kung may mag-aalok sa kanya ng pagkain, tiyak na naroon si Rupert. Hindi siya mahuhuli kahit kalahating segundo. Paborito niya ang KFC. Habang pinagmamasdan ang paraan ng pagkain ni Rupert at ang kanyang matinding gana sa pagkain, umiling si Luna. Sinayang niya ang magandang mukha na taglay niya simula pa noong bata pa siya. 5 pang Orleans beef chicken wings. Sigaw ni Rupert. Tumigil ka na sa pagkain. Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, hinailan na ni Luna si Rupert palayo at isinakay siya sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, sa isang taekwondo center, nalilitong tumingin-tingin si Rupert. Ito ba ang sinasabi mong magandang lugar? Sige na, my lord, turuan mo ako ng ilang galaw. Hinangaan siya ni Luna habang nakatitig. Kahit baliw ang lalaking ito, isa siyang napakalakas na mandirigma. Sa tuwing nagsasanay siya kasama ang second senior brother, paulit-ulit siyang napupuna. Gusto niyang matuto ng bagong mga galaw upang malabanan siya. Wala akong interes makipaglaban sa harap ng mga basurang ito. Tamad na bumagsak si Rupert sa sahig. Bata, sino ang tinawag mong basura? Sa sumunod na sandali, may ilang malalaking lalaki ang lumapit sa kanila. Ang nagsalita ay isang matabang lalaki. Sa laki ng katawan nito, malamang nasa humigit kumulang 120 kilo ang timbang niya. Pasensya na, nagbibiro lang ang kaibigan ko, paliwanag ni Luna. Huwag kang makialam, marahas siyang itinulak ng matabang lalaki palayo. Bata, ikaw ang kinakausap ko. Sino ang tinawag mong basura? Pinalibutan nila si Rupert ng may pananakot. Nalilitong tumingin-tingin si Rupert sa paligid bago tumingin sa matabang lalaki. Wala akong pinatutungkulan. Sinasabi ko lang na lahat dito ay basura. Hindi lang ikaw ang tinutukoy ko, huwag kang magalit. Kabanata 588. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nagngit-ngit sa galit ang matabang lalaki at binuhat si Rupert mula sa sahig. Lintik ka, nagpapasikat ka sa harap ng babae, ha? Tarantado ka, sasampalin kita hanggang hindi ka na makilala ng nanay mo. Nagsigawan ng iba pang estudyante sa sandaling mabuhat siya. Tinakpan ni Luna ang kanyang mukha at napadaing. Napakahusay talaga ng lalaking ito sa paghahanap ng gulo. Hoy taba, makinig ka sa akin, bitawan mo ako. Ngumiti si Rupert sa kanya. Sino ang tinawag mong taba? Susuntukan kita hanggang mamatay ka. Lalong nagngit-ngit sa galit ang matabang estudyante. Taba, naniniwala ka bang kaya kitang patayin gamit lang ang isang daliri? Nawala ang ngiti sa mukha ni Rupert. Patay ka ngayon, sigaw ng matabang estudyante kay Rupert sabay suntok. Bago pa man umabot ang suntok niya kay Rupert, isang anino ng daliri ang humiwas sa hangin. Sa isang kisap mata, bago pa man maikit ang daliri ni Rupert, ang pwersa nito ay lumikha ng malakas na bugzo ng hangin na nagpahangin sa buhok ng matabang estudyante. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang daliri sa katawan nito. Hindi na unawaan ng mga nakamasid kung ano ang nangyari, ngunit nakita nilang ang 120 kilong estudyante ay biglang lumipad sa kabilang dulo ng silid. Bang!
Malakas na bumagsak sa sahig ang matabang estudyante. Napaungol siya habang hawak ang kanyang katawan gamit ang dalawang kamay. Kita mo, sinabi ko na sa'yo, pero ayaw mong maniwala. Muling umupo si Rupert sa sahig at humajijek. Napatulala ang lahat, talaga bang ginamit lamang ng mukhang mahina na lalaki ang isang daliri upang paliparin ang matabang estudyante sa kabilang dulo ng silid? Sino ang halimaw na yon? Pinalipad niya ba talaga si Oliver ng ganun kalayo gamit lang ang isang daliri? Mga teknik ba yon? Panloob na lakas. Huwag mong sabihin pumunta siya rito mula pa noong sinaunang panahon ng martial arts. Masyado kang nanonood ng mga drama series. Ganun kalakas ang pagsabog ng puwersa mula sa napakaliit niyang pangangatawan. Gumamit kaya siya ng puwersa? Puwersa? Anong puwersa? Hindi niyo alam. Nabasa ko ito sa isang sinaunang aklat. Sinasanay muna ng mga tao ang lakas, saka pa lamang inaayos ang kanilang forma. Kapag nahasa ang forma, nagiging kasanayan ito. Sa sukdulan ng kasanayan, nagiging puwersa ito, nakatagong puwersa, binagong puwersa, pagsasanay ng chi, at iba pa. Paliwanag ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Brother Fred, seryoso ka ba sa sinabi mo? Totoo ba talaga ang lahat ng iyon? Masyado pa kayong bata para maintindihan. Siyempre, totoo iyon. Nakatala iyon sa isang sinaunang aklat. Iniisip ninyong peke lang dahil wala kayong alam tungkol dito. Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sinaunang aklat, pastahan, Brother Fred, sobra ka lang sa pagbabasa ng mga nobelang martial arts. Sige, isipin niyo nang nagsisinungaling ako. Kayo na ang magagaling, lumapit kayo at makipaglaban sa kanya. Kibit balikat ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagiling din ang lahat, kahit ang matabang lalaki ay napalipad gamit lamang ang isang daliri, kaya sino pa ang maglalakas loob na lumaban sa kanya? Pasensya na talaga. Namula sa hiya si Luna habang hinihila si Rupert palabas ng Taekwondo Center. Gusto lang naman niyang humanap ng lugar kung saan siya matuturuan ni Rupert ng ilang galaw, pero sino ang mag-aakalang mauuwi ito sa ganoon? Ang galing mo talagang maghanap ng gulo. Tiningnan ni Luna si Rupert ng masama matapos niyang ihinto ang sasakyan. Binibining Windsor, sila ang gustong umatake sa akin. Nagpanggap na inosente si Rupert. Aatakihin ka ba nila kung hindi mo sila tinawag na basura? Wala nang masabi si Luna. Basura naman talaga sila, pinag-isipan pa iyon ni Rupert. Nanginig ang sulok ng bibig ni Luna. Wala siyang may bato na sagot dito. Ilang magagarbong galaw lang yun, walang kahanga-hanga, sabi ni Rupert na may bakas ng pagkabagot sa mukha. Haha, marangan naman dirigma, bakit hindi ka nalang lumipad sa langit? Umirap si Luna kay Rupert, saka siya itinulak palabas ng sasakyan at itinuro ang pader habang nangungutya. Kung talagang ganun kakagaling, ipakita mo sa akin kung gaano kakalupit. Patunayan mo sa akin. Bago pa matapos ni Luna ang kanyang sasabihin, kumislap ang kamay ni Rupert at umalangaw ang isang malakas na ugong. Napatitig si Luna sa pader na agad na nadurog at naging abo sa isang iglap. Sa isang hampas lamang ng kanyang kamay, giniba niya ang pader hanggang sa maging durog na bato. Ang ilang bahagi nito ay naging pinong pulbos at lumutang sa hangin na parang nyebe. Napatulala si Luna. Luluhod na talaga ako sa Diyos na ito. Ang hamak na nilalang na ito ay nabigong makilala ang iyong dakilang talento. May susumpa ni Luna sa Diyos na sa mga nobela lamang niya nakita ang ganitong antas ng kasanayan sa martial arts. Sa mga nobela lamang. Kung wala pa sana siyang second senior brother bilang mentor, tiyak na ginawa na ni Luna ang baliw na lalaking ito bilang kanyang guro. Sa totoo lang, kahit mayroon siyang second senior brother, maaari pa rin naman siyang magkaroon ng isa pang mentor. Ngunit tinagol niya ang kanyang iniisip sa sarili. Marahil, hindi basta-basta matutunan ng sino man ang mga galaw ng lalaking ito. Siguro, makakakuha na lang siya ng isa o dalawang galaw para maprotektahan ang kanyang sarili. May sama ka ba ng loob sa pader na ito? Binalik ni Rupert ang kanyang mga kamay at tiningnan si Luna ng may pagkabigla. Hindi, napaungo si Luna habang mahinang umiling. Hindi, kung ganun, bakit mo pa ako pinapalo sa pader? Ang baliw mo talaga, umikot si Rupert at sumakay sa sasakyan. Muling nanahimik si Luna. Anong klaseng kalokohan to? Ako pa ang baliw. Sinabi lang niya ng simple, pero sino ang mag-aakala na talagang papatamaan niya iyon? Hindi ba siya ang baliw dito? Haha, mahali kang mandirigma, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Siguradong ireregalo ko sa iyo ang kahit ano. Turuan mo rin ako ng dalawang galaw. Pang-uuyam ni Luna sa kanya sa kaibuturan ngunit nakangiti ito para lang magpakumbinsi. Bigla, tumunog ang telepono ni Luna. Si Harry iyon. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Luna. Naiintindihan ko, babalik agad ako. Sana ngayong pagkakataon ay mapabagsak natin ang Black Religion ng history, sabi ni Luna, saka isinara ang tawag. Halatang narinig ni Rupert ang sinabi ni Luna. Alam mo rin ang Black Religion. Biglang nagningas ang enerhiya ni Rupert. Siyempre, alam ko, hindi gaanong nagtago si Luna kay Rupert. Ako ang boss ng Spirit. Kamakailan, inilabas ng history ang Black Religion at sobrang naapektuhan ang aming kumpanya. Aba, hindi mo rin maiintindihan kahit sabihin ko pa sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Rupert at napanganga kay Luna ng may pagtataka. Ikaw ang boss ng Spirit. Kailangan mo bang magulat ng ganito? Reklamo ni Luna. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Ako ang nagdisenyo ng Black Religion. Ano sa tingin mo? Hindi masama, di ba? Masiglang sabi ni Rupert habang nakakross ang isang paa sa ibabaw ng kabila. Ikaw talaga, ang mga sikat na brand sa buong mundo ay ginawa mo, Diyos ka ba? Tiningnan ni Luna si Rupert ng may pag-aalinlangan. Siyempre, hindi siya naniniwala sa kanya. Totoo talaga, disenyo ko yan, sabi ni Rupert ng matatag. Alam ko, ikaw ang nagdisenyo nito. May seryosong ekspresyon si Luna at tumanggaw ng maayos. Nagsasabi ako ng totoo, hindi rin tanga si Rupert. Halatang alam niyang hindi siya pinaniniwalaan ni Luna. Huwag mo na akong guluhin pa, itataboy talaga kita palabas. Nagngingit-ngit si Luna at agad na binuksan ang pinto ng kotse. Naiinis na siya sa pangyayaring ito, pero paulit-ulit pa rin itong binabanggit ng lalaking ito. Akin talaga ang Black Religion. Bago pa man matapos si Rupert sa pagsasalita, itinulak na siya palabas ng kotse ni Luna. Kumatok si Rupert sa bintana ng kotse at walang ekspresyong sinabi, ako talaga to.
Pagkasabi niya noon, agad na tinapakan ni Luna ang accelerator at nawala, naiwan si Rupert sa gilid ng kalsada. Kabanata 589. Sa punong tanggapan ng spirit, nang nagmamadaling bumalik si Luna, abala sina Harry at ang pambansang alagad ng sining na si Song Jin sa isang may sensinang talakayan. Mula nang pumayag si Jin na makipagtulungan, sinusubukan na nila ni Harry ang mga bagong ideya. Ngunit dahil sa biglaang paglitaw ng Black Religion, kinailangan nilang baguhin ang kanilang paunang disenyo. Elder Song, narito na kayo. Nang makita si Jin, mabilis siyang binati ni Luna ng may paggalang. Tumanggo si Jin. Alam ko na ang tungkol sa Black Religion. Ano sa palagay ninyo, Elder Song? Hingi ni Luna ng opinyon niya. Ma'am, hindi masama. Napakalakas ng dating nitong artistiko, ngunit dahil estilo ang ating pinagtatalunan, hindi naman tayo nasa sukdulang wala ng pag-asa. Ngumiti si Jin at halatang puno ng kumpiyansa. Mukhang emosyonal din si Harry habang inaakay si Luna papunta sa sample room. Boss, tingnan niyo po ito. Puno ang sample room ng napakaraming kasuotan na may iba't ibang disenyo na kayang makas ilaw ng sinuman, ngunit sa sandaling pumasok si Luna, isa lamang na bestide ang tumambad sa kanyang paningin. Habang nakatitig siya sa puting bestidang tila napapalibutan ng mga ulap ng kawalang hanggan, napatigil si Luna ng ilang segundo bago siya nakapagsalita. Hindi niya may tago ang paghanga at pananabik sa kanyang tinig. Ito ay. Hinaplos ni Jin ang balbas sa kanyang baba at makahulugang sinabi, ito ang Luoshen. Luoshen, nagningning ang mga mata ni Luna. Iyan ba ang pangalan ng bestidang ito? Napakaangkop. Agad na sumagi sa isipan ni Luna ang taludtod mula sa Luoshen Fu. Magaan na tila gansang nagulat, maringgaw na tila dragon na lumalangoy, may ningning ng krisantemong taglagas, kasiksikan ng mga punong pino sa tagsibul, parang malalambot na ulap na tumatakip sa buwan, lumulutang na tila nyebeng ibinabalik ng hangin, sa malayo'y kasing liwanag ng pagsikat ng araw. Sa pagtagal ay kasing kinang ng lotus na sumisibol mula sa malinaw na tubig. Lubos itong nababagay. Ang bestidang pinangalan ng Luoshen ay ginamit ang phoenix bilang pangunahing motibo at kinalibutan nito ng mahiwagang mga ulap, na nagpapakita ng kagandahan ng klasikong mitolohiya ng bansa at nagpapahayag ng aura ng kawalang hanggan, at hiwaga na lumilikha ng matinding paghahambing sa Black Religion. Sa katunayan, nagbibigay ito sa mga tao ng pananabik sa masaganang kabutihan. Isang bulaklak sa isang mundo, isang daong naghahanap. Isang awit at isang buntong hininga, isang buhay para sa iisa. Ang mahalaga, mula sa estilo hanggang sa kahulugang taglay nito, ang Luoshen ay ganap na nilikha upang sumalungat sa Black Religion. Napakahusay. Kung ito ang pirasong pinag-uusapan, tiyak na makakipagsabayan ito sa Black Religion. Sabik na sabi ni Luna. Hindi pa rin nagpakampante si Harry. Nagpatuloy siya, nag-aalala lang ako na hindi pa inilalabas ng kabilang designer ang buong potensyal niya, kaya hindi tayo dapat magpakampante. Malamang ay may mas kahanga-hanga pa silang mga likhang paparating. Hindi pa siya kailanman nakatagpo ng isang taong nakapagbigay sa kanya ng ganitong kabigatan ng damdamin. Hindi niya matiyak kung ang taong iyon ay pansamantalang tumutulong lamang sa history upang patayin ang apoy, o kung tuluyan na ba itong nakuha ng kanilang panig. Kung ang huli ang totoo, lalo lamang magiging masalimuot ang sitwasyon. Samantala, sa punong tanggapan ng history, matapos bumalik si Rupert, hindi siya nag-aksaya ng oras at kusang loob na nagsimulang lumikha ng mga bagong disenyo, isang kaaya-ayang sorpresa para kay Snow. Sa departamento ng disenyo, tinawag ni Rupert si Calvin at may ninggit sa mga mata na nagsabi, Calvin, kailangan ko ng malaking dami ng telang brocade na may disenyong ulap. Brocade na may disenyong ulap, napatanga si Calvin. Bilang isang designer, alam niya na ang brocade na may disenyong ulap ay isang tradisyonal na habing kamay na sining at kilala sa bansag na, bawat pulgada ay ginto. Sinasabing may halos 1,700 taon na ang kasaysayan nito. Noong sinaunang panahon, ang brocade ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng tela. Maraming salinlahi ng mga emperador ang gumamit nito sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan, kaya naman ito ay napakabihira at lubos na pinahahalagahan. Maraming malalaking brand sa merkado ang gumagamit din ng brocade na may disenyong ulap, ngunit malinaw ang kaibahan nito kapag inihambing sa tunay na brocade. Dagdagan mo pa ng mga diamante, gintong sinulid, mataas na kalidad na blended fabric, at jadeite, sunod-sunod na inilista ni Rupert ang ilang materyales. Nang marinig ang mga hinihingi ni Rupert, napatulala si Calvin. Ano ba ang binabalak gawin ng lalaking ito? Lahat ng binanggit niya ay napakabihira at napakamahal. Ang gintong sinulid at mga diamante ay kaaya-aya sa paningin, samantalang hindi na kailangang ipaliwanag pa ang halaga ng mga jadeite. Ang mataas na kalidad na blended fabric naman ay isang high-tech na material na ginagamit sa mga uniforme ng mga astronaut. Sandali, pupunta na ako sa boss, mahina ang ngiti ni Calvin bago siya mabilis na umikot at umalis. Hindi niya inasam na makasagasa kay Rupert. Bukod pa rito, kahit mahal ang mga materyales na hinihingi niya, si Snow naman ang nagdidikta at kumokontrol sa budget. Ilang sandali lang, nakarating si Calvin sa opisina ni Snow at ipinaalam sa kanya ang hiling ni Rupert. Ihahanda ko ito para sa kanya sa lalong madaling panahon, sagot ni Snow nang walang pag-aalinlangan. Matapos ang lahat, napatunayan na ni Rupert ang kanyang kakayahan at labis na may tiwala si Snow sa kanya. Kung gusto niya ang mga materyales na iyon, tiyak na layunin niyang lumikha ng mas kahangahangang kasuotan, kaya natural lang na masigasig siyang ibigay sa kanya ang kailangan niya. Napakahusay ni Snow. Sa loob ng 2 araw, nakumpleto na niya ang pagkolekta ng lahat ng materyales na kailangan ni Rupert. Sa presyo, itinuturing itong napakataas, lalo na ang mga jade. Lahat ay inihanda ayon sa kahilingan ni Rupert, at ang jadeite ay sa pinakamataas na kalidad. Nang makuha na niya ang mga materyales, pinalayas ni Rupert ang mga hindi kinakailangang tao sa departamento at isinara ang sarili sa silid. 3 araw ang lumipas, at isinumite ni Rupert kay Snow ang lahat ng kanyang mga draft at materyales na kanyang pinino at pinroseso, sabay utos na ipagawa ang mga piraso ayon sa mga draft. Binuksan ni Snow ang draft at naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Parang purgatorio ni Azure ang ipinapakita nito.
Bukod sa mala espiritong anyo ni Azure, karamihan sa mga disenyo ay gumagamit ng mga misteryosong kakaibang hayop mula sa Classic of Mountains and Seas bilang pangunahing motibo. Kung ikukumpara sa Black Religion, mas mataas ang antas ng avant-garde nito. Mr. Stewart, ano ang pangalan ng pirasong ito? Kaunting pagkamausi sa ang tinig ni Snow. Beings, sagot ni Rupert. Magandang pangalan, pero isa lang ang ginawa mong kasuotan, punanis no ng may alinlangan. Kung may sapat na pondo at maraming ganitong materyales, maaari rin nating isaalang-alang ang mass production, mapangot siyang tawa ni Rupert. Agad na umiling si Snow. Napakamahal ng mga materyales na ito at hindi kayang ay mass produce ng history, ngunit kung isa lamang ang gagawin, maaari itong maituring na pinakamahalagang piraso ng koleksyon, ang pangunahing tampok. Ha, Spirit, malapit na kayong magsara, talagang malapit na. Ngumisi si Snow at may nakakatakot na kislap sa mga mata niya. Isang linggo ang inabot bago natapos ang beings, at pagdating ng ika-6 na araw, naglabas si Snow ng balita na malapit na i-anunsyo ng history ang highlight piece ng kanilang koleksyon, isang piraso na ang antas ay nakahihigit pa sa Black Religion. Nang mailabas ang balitang ito, nagdagsaan ang lahat ng media sa labas ng punong tanggapan ng history. Lahat ay nagnanais na maging una sa makakita ng pinakabagong highlight ng history. Mas marami pang tapat na tagahanga ng history ang nagsimulang mag-livestream tungkol sa highlight piece, at agad itong naging mainit na paksa sa social media. Halos lahat ng tagahanga ay sabik na naghihintay. Sa isang linya lang, ang Black Religion ang nagangat sa history sa rurok ng katanyagan. Kung ang pirasong ito ay nasa mas mataas na antas kaysa Black Religion, hindi nila maisip kung gaano ito kamangha-mangha. Tumindi ang sigla ng mga diehard fans ng history. Sila mismo ang namuna sa pang-iinsulto sa Spirit at sa mga taga-suporta nito online. Ang sigawan at kompetisyon sa internet ay lalong tumindi, at walang palatandaan na titigil ito. Sa simula, paminsan-minsan ay nasasagot ng mga taga-suporta ng Spirit ang mga pang-aalipuste, ngunit habang tumatagal, nanahimik na sila at walang tugon mula sa panig ng Spirit. Kabanata 570. Kinabukasan ng umaga, mabilis na dumagsa ang mga mamamahayag mula sa bawat fashion magazine sa punong tanggapan ng history. Si Snow ay labis na natuwa. Ipinakita niya ang kanyang pagmamalaki habang inaakay ang media papunta sa departamento ng disenyo. Ngunit sa huli, napatingin sa isa't isa ang mga ito nang may lapit sa kanilang destinasyon. Walang laman ang buong departamento. Ganap nang nawala si Rupert at ang beings. Lahat ng mga reporter na naruroon ay nagsimulang magulo at nagkatinginan ng may pagkadismaya. Ah, CEO Windsor, nasaan ang highlight piece ng inyong brand? May misteryosong sorpresa ba? Siguro, dali na, ihanda na. Sa gitna ng usapan, nanatiling kalmado si Snow at ibinaba ang kanyang boses habang tinanong si Calvin, nasaan siya? Hindi ba niya alam na dadalhin ko ang media dito ngayon? Lalong napatanga si Calvin, sinabihan ko na siya, sa katunayan, paulit-ulit ko pa siyang pinaalala. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko na siya ngayon. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng Spirit, bigla nang sumugod si Rupert sa opisina, at ang ilang security guard ay may mga pasa sa mukha habang maingat na sumusunod sa kanya. Hindi nila inasam na lumapit ng malapitan sa kanya. Sino ang hinahanap mo? Nagulat si Harry kay Rupert at nagtanong. Luna Windsor, sagot ni Rupert. Tiningnan ni Harry ang mga bagbog na security guard sa likod ni Rupert at hindi na nagsalita. Lumakad siya papunta sa opisina ni Luna at sumigaw, "Boss, may naghahanap po sa inyo." "Boss, itong tao, bigla lang pumasok, hindi namin siya mapigilan." Mabilis na paliwanag ng isa sa mga security guard. "Huwag kang mag-alala, umalis muna kayo." Nang makita ni Luna si Rupert, natigilan muna siya, pagkatapos ay tiningnan niya ito ng masama at lumingon para ngumiti ng matamis sa mga gwardya. Nang makaalis na ang mga gwardya, agad na nalungkot si Luna. "Pumunta ka sa kumpanya ko at sinaktan ang mga gwardya ko. Ganito ba ang pakikitungo mo sa taong nagligtas sa iyo?" Matigas na tiningnan siya ni Rupert. "Saan ako magsisimula, binibining Windsor? Nandito ako para bigyan ka ng regalo." "Wala akong oras." Wala talagang oras si Luna. Tumingin siya ng may kaba kay Harry at sabi, "Hindi ba ngayong araw inaanunsyo ng history ang highlight piece nila? May balita na ba?" Habang nagpi-flip si Harry sa kanyang computer, napatingin siya ng nagulat sa nakita at agad na sinabi, "Nakakabaliw, ang kasalukuyang balita, lahat ng media ay pinapuna ang hype ng history. Wala silang nakita ng pumunta sa punong tanggapan ng history. Walang highlight piece." Ano, nang marinig ito, kasabay na ng pag-inom ni Luna ng kanyang kape, naibugan niya lahat ito sa mukha ni Rupert at napatingin ng hindi makapaniwala. Yung highlight piece na sinasabing lampas sa Black Religion sa lahat ng aspeto, ay isang walang laman na hype lang pala. Nag-alala siya buong gabi at hindi nakatulog habang naghahanda sa lahat ng epekto mula sa Diyos na designer ng history, pero nagawa pa nila ang ganitong pagkakamali. Binibining Windsor, wala ngang highlight piece para sa history, pero may isa akong ipapakita para sa Spirit. Tahimik na pinunasan ni Rupert ang mga patak ng kape sa kanyang mukha at binuksan ang kahon sa kanyang kamay. Inilatag niya sa harap ni Luna ang isang napakaluhong bestide. Bago pa man ito ma-inspection ni Luna, tumalon si Harry at mabilis na nilapitan ang bestide upang maingat na itagilid at tingnan nito, halatang hindi makapaniwala. Napakaganda. Hanggang sa nasuri ito ng malinaw ni Luna, natulala rin siya. Ang estilong ito ay ganap na upgraded na bersyon ng Black Religion. Hindi napigilan ni Harry ang huminga ng malalim sa paghanga. Sa pagkakataong ito, ang klasikong madilim na estilo ay pinino hanggang sa sukdulang kariktan. Talaga namang hindi ito maihahambing sa mga dating Black Religion outfits ng history. Ang tanging estilong pwedeng ihambing dito ay marahil lamang ang luhosyen na ginawa ni na Harry at ng pambansang alagad ng sining, Master Song Jin. Ang ganda, at ang mga materyales na ito, ano ito? Grabe, diamante, at jade, tradisyonal na cloud pattern brocade. Diyos ko, gintong sinulid. Lubos na nabighani si Luna sa lugar. Ang mga materyales lamang na ginamit para gawin ang best idang ito ay parabang hindi mula sa mundong ito. Mataas na kalidad na blended fabric. Hinawakan ni Harry ang beings at nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkabigla. Blended fabric, ano iyon? Mabilis na tanong ni Luna.
Huminto sandali si Harry bago ipapaliwanag ko. Karaniwang ginagamit ang ganitong material para sa paggawa ng uniforme ng mga astronaut kapag sila ay pupunta sa kalawakan. Wala nang masabi si Luna. Kahit hindi siya eksperto sa industriya, sapat na ang kaunting kaalaman. Ang isang salitang, mahal, ay sapat na. Kaya agad niya kinuha ang best idea at maingat itong itinagilid sa kanyang mga kamay. Bigla siyang lumingon kay Harry at mukha niya ay puno ng pagkabahala. Rupert, sabihin mo sa akin ng tapat, ninakaw mo ba ito mula sa history? Tinawag pa nga ng history ang media at sinabi nilang ipapakita nila ang highlight piece nila ngayon. Paano nila napalabas ang ganoong hype kung wala namang laman? Seryosong pinaghihinalaan ni Luna kung ang mismong best idang ito ang highlight piece ng history at kung ninakaw ito ni Rupert. Tiyak na may kakayahan siyang gawin iyon. Ang best idang ito, tumitig si Rupert sa beings ng may pagmamahal. Ako ang gumawa nito. Huwag mo kaming lokohin. Hindi naniniwala si Luna sa kanya. Ang Black Religion ay gawa ko rin. Ang best idang ito naman ay tinatawag na beings, paliwanag ni Rupert. Kinurot ni Luna ang pagitan ng kanyang mga kilay at wala siyang gana pang makipagtalo. Marangal kung mandirigma, hindi ba tayo maaaring mag-usap ng maayos? Kung ninakaw ang ganitong best idea mula sa spirit, iuulat mo ba ito sa pulis? Paikat na tanong ni Rupert habang nakangisi ng bahagya. Kalokohan. Siyempre, iuulat ko sa pulis, sagot ni Luna. Kung ganun, mas bobo pa ba ang history kaysa sayo? Kahit ikaw alam mo kung paano tumawag sa pulis, pero nanatiling tahimik ang history at critical pa ang media sa kanila dahil sa hype na walang laman. At wala silang sinasabi, nakangisi ng mapanlin lang si Rupert. Nawalan si Luna ng salita. Sino ba ang tinatawag mong bobo ngayon? Boss, kung totoong ninakaw ang ganitong best idea sa history, tiyak hindi sila mananahimik at magiging tapat sa media. Pagkatapos ng lahat, napakataas ng halaga ng best idang ito, mabilis na sabi ni Harry. Kasabay nito, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya habang tinitingnan si Rupert. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang telepono ni Rupert. Si Calvin iyon. Sinagot ni Rupert ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Brother Rupert, saan ka nagpunta? Ngayon ang press conference para sa beings at lahat ng fashion media ay nandito sa headquarters ng history. Kung mawawala ka, mawawala rin ang beings. Sa ganoong kalagayan ng kagipitan, nanatiling malumanay ang boses ni Calvin at hindi man lang siya galit. Gusto niyang sigawan at pag-alitan si Rupert ngunit nakalulungkot, wala siyang ganoong lakas ng loob. Anong kinalaman niyan sa akin? Tanong ni Rupert bilang tugon. Brother Rupert, hindi ba't ang beings ang highlight piece na dinisenyo mo para sa history? Mahinang tanong ni Calvin, at kahit mahina ang boses niya, malinaw pa rin ito para marinig ni Luna at Harry. Alingtay nga mo ang nakarinig na sinabi ko yan. Malamig na sabi ni Rupert. Hindi, haha, ang boss natin ang hindi nakaintindi. Siya ang hindi nakaintindi. Ang mga beings ay trabaho ko. Hahawakan ko ito sa anumang paraan na gusto ko. Maiintindihan mo siguro ang ibig kong sabihin, sabi ni Rupert.